Good morning po. Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is April 11, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may DOST, Tricycle Terminal, sa may General Paulino Santos Avenue, Central Bicutan, Taguig. At dahil dadalhin po natin yan sa may J. Olarbe Apartment, sa may Maguindanao Avenue, Napindan, Taguig. Patay tayo dyan. Sana hindi ito masikip na daan. Ay nako, Head southwest on Parisi Street. dyan. So magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po naman marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, wala pong kinalaman ng channel ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Sabihin ng nanay, sige, papakuha kita sa bata. Okay, fine. Hindi may kulot, ganyan. Ako galing ko, para sa ako, ang pahiya ko yung bata. Kaya nabataan natin, hindi sila napapahiya siya. Kasi niya nakabilang mga tao sa kanya. Paninindigan niya siya sa kanya. Tandaan natin, kanina na, big emotion. Pag nagwawala ang bata, nakita niya marami nakatulog sa kanya, nagpapahiya siya. Dahil kanyang palalakas ng kanyang iyak, iyaw. Kaya pang mag-desisyon na ano may dapat tutuloy dito. So napapahiya ako, iyak na naman ako sila siya na tutuloy. So yun yung cover ang dami ng kumbaga. Oo, depende sila yun. Ay, narin siya tutuloy. Lalo siya iyak. Kasi hindi niya na alam kung paano pa niya i-resolve yung sarili niya at the time. So ang dapat doon, tuloy lang kayo. Huwag naman na kayo bumili ng kahit ano. Eh, pagdating sa bahay, kailangan, ano dapat gawin? Kasi di ba rules nga yun eh, na, well, although sa labas ng bahay nangyari, pero sa bahay pa lang kasi pinag-uusapan na yun. Na, mag-mall tayo, pero ganito lang tayo ha, nagtitipid tayo, at pagdating natin, kailangan maghugas kayo ng sarili ninyo, maglinis kayo ng katawan mo para mapapahinga na, pero hindi pa rin susunod yung bata. Kasi magagadget pa. So, paano pa ipapaliwanag sa bata? Prof yung rules sa paraang maiintindihan niya. Kasi sabi mo nga, hindi pa naman talaga, kaya hindi pa kumpleto talaga. Ang reconstruction pa yung isang parte ng kanyang utak. Oo, ang tatandaan natin, huwag ka nang ipagtalo sa bata. Ay, kasi dahil nga, hindi madalas ang ipagtalo tayo na dito natin kagad siya na. Alam mo, ang kulit-kulit ko, tigas sa ulo mo. Di ba madalas ganun tayo? Una-una, kailangan gumawa tayo ng sabi mo kanina, rules. Let's call it hard contract. Pag sinabi natin sa bata ng rule yan, house rule yan, may sabi ka na natin, hard contract tayo. Kasi may concern. Pero nagpupulit sa kanya at some concern. Tapos, mas maliit na bata, ang bata kasi mas maliliit, mga 5 years old, 4 years old, very visual sila ating ayun. Ang salita na tayo ng salita, wala silang nakikita, ay hindi yan tumataling sa isip nila. Maganda, meron tayong drawing, pictures, pati kaya manood tayo ng mga videos, diba? Tayo, meron tayong mga pag-TV ko, sa Knowledge Channel, marami tayong mga videos na maaliw ang mga bata para tumulong sa routine. Saan mo ipapaliwanag sa kanya? Yan, nakita mo? Diba ang saya? Sabi natin yun. Ganyan, pwede yun.
5-minute warning, bawa. Pagkatapos sa isang activity, para hindi sa mag-vlog sa susunod, 5 minutes, oras ka na muna anak. Pagkagaling sa school, dapat na muna, tapos pabayaan mo siya muna maglaro. Saka natin pag-usapan ang assignment. Kasi minsan din, ang bata, nag-burn out sila. Toxic na nga sa school, marami naman trabaho, kasi sa bahay, ibibigay mo agad yung ano assignment mo. Diba parang hindi mo na ako nakakamupo ng assignment agad. Okay, kailangan natin silang pagkin muna. Ang madalas na tanong namin kasi ay, how was your day? Sa araw mo, very generally, very broad. Ang sagot ng bata, okay lang po. Nag-iring din. So, hindi na rin yung tumataling sa bata. Mas maganda po ganito. Halimbawa, may ginawa kayo assignment. Pagdating ng anak mo, i-place ka muna, bigyan ng muna. Oo, na-present mo ba yung assignment mo? Kumusta? Diba? Specific. Pagka ganun, tumataling sa bata na anak ng nanay ko o ng ate ko o ng tiya ko, tatay ko, kung ano yung ginagawa ko. At may nakataling sa kanya kung hindi yung ginawa namin. Mas nararamdaman nila na may focus ka. Kaya sa dun sa usual na ako sa at talagang sakit natin yan. At saka ano, mahalaga mga tayo, no, nakapag-tira mo sa subject ba, nagandang mo sa assignment mo, o okay ba yung sinabi ng teacher sa assignment mo. So, dapat nakatingin tayo para talking to her. Kasi marami pag-exam, kumusta yung, ano, sabihin natin yung class mo, kumusta yung, ano, pag-aaral mo. Pero hindi siya totoo yan. At sa mga yung bata parang feeling niya, ako ito na naman, pero na naman anak ko, bakit na naman kaya galit sa akin? May ganun feeling, tama po ba? Oo. Dapat, pagkatandaan natin yung mga lalo dito sa bata, very critical sila. Pag-nausap natin sila. At kapag one time, pinapalawin ko. Hindi kaya, maraming level ko sa buka. Huwag ka makikinig sa tayo sa kanya. Kasi nagkakaroon ng level story. Na may sinabi sa atin, parang sine-check ko siya. Rather than pag-suwet sa atin. Kailangan yung gumawa at ipakita ka ng tawang interest. May eye contact kayo. And again, yung seed level. Hindi yung nakatayo ka. Hindi ka lang sa kanyang pa. Ay, agawa naman niya. Yung gano'n, di ba? Pero kung nakikita niya na interesado, bigyan ka ba ng bibigyan siya kung ano, kung may assignment mo, gano'n, kaibigan. Hindi parang tropa. Kasi yun ang pinag-exam eh. Hindi dapat yung parang bang extension ka ng school. Ang mahayag extension ng school. Kailangan sa walang naman ang basa na doon at nag-take ka dito. Kung ka kung kasi natatawanan natin yan, hindi natin na tayo pwedeng basta tayo pwedeng kumapos pa rin sa school para hindi ka kasama sa pagtayo. Alam mo, yung mga ganun, pag-usap mo yung babawi tayo. Parang sa tama ka, dun sa journey ng bata. Same po kayo. Parang kung nag-implement ka ng una, by this time, dapat nag-aaral ka na hapon, tapos pahinga. So, hindi siya yung bigat sa loob ng bata. Doon, kasi ang alam niya sa sarili niya, kasama ka niya, doon sa ginagawa niya. Correct. Ang tawag ng intentional parenting. Sabi ni Christopher Chan, have intention, have focus. So, madalas naman ng bata yun. Alam niya, nagkamali ka na ba, napagalitan ka na ba? Hindi ko pababayaan na ano na yan. Palit ako ang kanya mag-judge. Hindi mag-judge na mag-judge. Kasi minsan, halimbawa, hindi niya nag-present yung assignment. Eh, bakit kasi hindi mo present? Di ba, may palikot eh. Tapos may kasama pang ano yun, may kasama pang ano ng mukha, parang hindi. Di ba? Kasi pinayang ko yung oras natin kagabi. At saka, yung pag-pressure sa bata, pero ito isang sitwasyon. Yung bata, nag-wish siya ng grade ng periodical exam niya. 250. Alam mo, hindi siya pinatupit ng nanay. Tinuruan siya, kailangan nila mag-perfect yung exercises para susunod perfect siya. So, ano galing sa bata, no? Kailangan ko pag-perfect para masusunod ko. Ang lagi nating tatandaan, excellence is not perfection. Excellence is your best. So, pag sinabing your best, hanggang sa kaya lang ng bata, hindi kailangan perfect score niya. So, nakapag-wish siya ng 85. Hindi, anak mo, alam mo, anak, kung
Nasa Zoom pa rin po si Professor Ian Gatchalian, ang psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Ang ating pong pinag-uusapan, paano ba mapapasunod ang bata sa mga patakaran sa bahay. Prof. Yeng, welcome back po. Thank you po. Dito ba tayo? Oo, dito na tayo. Oo, bago yung ating mamaya, may makakausap din tayo sa ating pong story, no, mamaya. May isang isinang tayo. Pero ito muna, Prof. Yeng, no? So, sa bahay, so, ngayon uso yung mga 4 years old, 3 years old, binibigyan na ng responsibilidad sa bahay, no? So, paano mapapasunod ang bata na, ikaw bahala maglabas ng mga pets para nilalakad mo yung mga aso, di ba? O tayo naman, ikaw yung magbubuhat ng pinggan pagkat ng oras. Ikaw naman, dahil malinis ka pa, ang gagawin mo, sinelas, alat. So, paano ba ito? Okay, kasi wala ko rin sa mami, si mami, napapasigaw. Oo. Alam mo, at mahirap kapag utos lang na utos na hindi ka nakikita kung makagawa. Kailangan kapag ginawa sa kanila, una-una yung value ng ginagawa nila. Bago namin ipagawa sa kanila yung ito, specific, ito sa'yo, una-una kailangan makita. Gusto mo malinis yung bahay? Kailangan malinis ka rin. Kailangan na gusto nila, magsusunod ka ng pinggan, maayos ka rin ng bukas, pa rin sila susundan nila. Bago nagsabihin mo, ito dapat ganito gagawin mo dito. Dapat ikaw mismo nakikita nila malinis ka rin sa bahay. Kapag nakita nila malinis ka rin sa bahay, ipaalam mo yung malinis nila. Masusundan nila yung routine na ginagawa mo. Until such time na magbibigay mo na sa kanila yung delegation ng task. Tapos maganda kasi rin, kung halimbawa, hindi na naman sila yung basta inuusan lang. Diba? Kung may ginawa sila, dapat pinupuloy rin natin. Ay, ayun na. Outcome yun. Pero ang pinupuloy mo doon ay yung effort niya. Yung luto mo ngayon. Rather than sabihin, ang sarap ng pagkain na niluto mo. Hindi, yung niluto mo. Parang you're putting up the effort. So, mahalaga doon yung tinatawag na positive reinforcement. Tama sa marami kong salita, ano? Dito po. So, tamang paggamit ng salita. At saka, kasi yung positive reinforcement kasi, kapag may ginawa na siyang tama, sasabi na niya na, Magkano po kayo? Ayan. Kapag yung tama na namin niya na Hindi ko dati. Maano? Umiikot. Sunod drive na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.